Eat Bulaga Management, abay meron pong nakakagulat na revelasyon patungkol kay Bimbi at Raisa May Dizon. Ano nga ba ang mga susunod na ganap? At totoo nga bang si Bimbi Aquino Yap na ang pinakabagong host na mapapanood natin sa Eat Bulaga sa TV5? At dahil po dyan, may mga critical na tanong po na lumalabas ngayon. Ang unang tanong, sikat lang ba siya or sikat lang daw ba si Bimbi dahil anak siya ni Chris Aquino? O may sapat bang talento siya para maging isang regular host? At pangatlong tanong, karapat dapat ba siyang mabigyan agad ng malaking exposure? At paano naman ang ibang aspiring host? Nepotismo ba o tunay na kakayahan ang dahilan ng kanyang pagtanggap ng publiko? So yan ang ilan sa mga bibigyang pansin po natin sa ating pong ulat ngayong hapong ito. But before that, of course, So, if you ngayong haven't araw, pag-usapan natin, dahil si Bimbi Aquino po ay umani ng papuri bilang guest host. At ang tanong ng marami, handa na ba siyang maging susunod na malaking TV personality? Isa sa pinag-uusapang pangyayari ngayon dito po sa mundo ng showbiz. Ngayong June 2026 ang paglabas si Bimbi Aquino Yap bilang guest host sa Eat Bulaga. Matapos ang ilang taong hindi gaanong aktibo sa telebisyon ay muling nasilayan ng publiko ang anak ni na Chris Aquino at James Yap sa isa sa pinakamatagal at pinaka-popular na noontime show sa Pilipinas. Marami ang nagulat dahil hindi na ang dating batang si James Yap ang kanilang nakikita. Sa halip, hindi na si Baby James, Sa halip isang matangkad, kumpiyansa at mahusay magsalitang binata ang humarap sa kamera. So dahil dito mabilis na umani ng papuri si Bimbi mula sa mga manonood at netizen. Maraming nagsabing namana niya ang husay sa pag-host ng kilala bilang isa sa mga pinakamahusay na television host sa bansa. Ang kanyang paglahok bilang guest host ay hindi lang simpleng guest appearance. Para sa marami, isa itong pagsubok kung handa na ba siyang bumalik sa industriya ng entertainment at kung kaya ba niyang bumuo ng sariling pangalan sa labas ng impluwensya ng kanyang sikat na pamilya. Matagal nang nasa mata ng publiko si Bimbi. Bata pa lamang siya ay nakikita na siya sa mga commercials, pelikula at television appearances kasama ang kanyang ina. So dahil dito nasubaybayan ng publiko ang kanyang paglaki. Ngunit sa mga nakaraang taon naging mas pribado ang kanyang buhay. Nakatuon siya sa pag-aaral at sa pagsuporta sa kanyang ina sa gitna ng mga hamon sa kalusugan nito. Kaya naman nang muling makita si Bimbi sa Eat Bulaga, maraming manonood ang natuwa at na-curious kung ano ang kanyang plano para sa hinaharap. Ang kanyang paglabas sa programa ay agad na nakakuha ng atensyon, hindi lamang dahil anak siya ni Chris Aquino, kundi dahil ipinakita rin ni Bimbi ang kumpiyansa at kakayahang makisabay sa mga veteranong host ng programa. So, base po sa ulat, si Bimbi po ay nag-practice, nagkaroon po siya ng training para po sa hosting at the same time nagte-train din po siya para naman sa pagkanta. Parang yun yung pinaka-kinikator sa kanya ngayon, pagkanta at pag-host. So, isa sa mga unang napansin ng mga manonood ay ang kanyang paraan ng pagsasalita. Malinaw, direkta at may kumpiyansa. Ayon sa maraming netizen, natural ang kanyang pag-host at hindi siya mukhang pilit o kinakabahan. Bagkus para siyang matagal ng bahagi ng programa. Marami rin ang nakapansin na mayroon siyang sense of humor at mabilis makasabay sa mga biruan ng mga host. Ito ang isa sa pinakamahalagang sangkap ng isang noontime show host. Kaya naman sinasabing talagang napakalaki po ng impluwensya ni Miss Chris. Hindi maikakailan na isa sa mga dahilan kung bakit mataas ang interest ng publiko kay Bimbi ay ang kanyang pagiging anak ni Chris Aquino. Sabihin nyo na po na nepotismo yan, 'di ba? Pero yung pagiging nepo son naman niya ay hindi naman po niya ginamit yun sa masama, 'di ba? Lahat naman nung ginagawa niya is for good. Si Chris ay kilala bilang Queen of all media sa loob ng maraming dekada. Naging mapatagumpay siya bilang television host, actress, producer at endorser. So dahil dito hindi maiiwasang ikumpara si Bimbi sa kanyang ina. Maraming netizen ang nagsabing naman na niya ang talino at kakayahan ni Chris sa pag-host katulad ng kanyang ina. Mabilis siyang mag-isip, mahusay magsalita at may kakayahang gawing masaya ang usapan. Gayunpaman, may ilan ding mga nagsasabing hindi dapat agad siyang ikumpara kay Chris. Magkaiba ang kanilang panahon at magkaiba rin ang kanilang personalidad. Para sa ilan, mas mahalagang hayaan si Bimbi na bumuo ng sarili niyang pagkakakilanlan kaysa pilitin sundan ang eksaktong yapak ng kanyang ina, So, nagkaroon din ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko, o sa mga netizen. Isa sa mga dahilan kung bakit mabilis ang naging usap-usapan ng kanyang guest hosting ay ang reaksyon ng social media. Marami kasing mga netizen ang nagpahayag ng matinding suporta. Ang ilan nagsasabing may potential siyang maging regular host sa telebisyon. May mga nagsasabing nakakatuwang makita kung paano siya lumaki mula sa pagiging batang madalas makita sa mga interview at hanggang sa pagiging isang maayos at matalinong bata. May mga komento rin na nagsasabing tila handang-handa na siya para sa mas malaking opportunity sa industriya. Sa
Sa kabilang banda, mayroon ding mga netizen na nagsabing dapat maghintay muna ang publiko bago gumawa ng malaking konklusyon. Ayon sa kanila, isang guest appearance pa lamang ito at kailangan pa niyang patunayan ang kanyang kakayahan sa mas mahabang panahon. Siyempre may mga kontrabida dyan. Alam niyo naman yung mga kontrabida, sila yung mga bashers na inggitera na hindi naman nila kayang gawin yung ginagawa ng mga binabash nila. Yun lang yun. So, pero syempre, umana rin ito ng mga positibong pananaw. Maraming dahilan kung bakit positibo ang naging pagtanggap ng publiko kay Bimbi. Una, nakita ng mga tao ang kanyang kumpiyansa. Pangalawa, mahusay siyang makipag-ugnayan sa audience. Pangatlo, may likas siyang karisma na mahalaga sa isang television personality. At pang-apat, maayos ang kanyang pakikitungo sa mga kasamahan sa programa. Panglima, ipinakita niyang hindi siya natitinag sa pressure ng live television. Ang mga katangiang ito ay mahalagang pundasyon para sa isang matagumpay na talagang inaharap. Gayunpaman, hindi rin mawawala ang mga kritisismo. May mga nagsasabing atensyong nakatatanggap niya ay dahil sa kanyang apelido lang. At ayon sa mga kritiko, kung hindi siya anak ni Chris Aquino at James Yap, maaaring hindi ganun kalaki ang interest ng publiko sa kanyang guest appearance. Grabe, no? May ilan din nagsasabing kailangan pa niyang magkaroon ng mas maraming exposure upang tunay na masukat ang kanyang kakayahan. May mga netizen din nag-aalala na baka masyadong mataas agad ang inaasahan ng publiko sa kanya. At ganun din yung pressure, no? May mga hamon na hinaharap siya. Ngunit, may iba namang naniniwala, no, na talagang ang tunay na sukatan ay kung paano niya gagamitin yung opportunity. Sa industriya kasi ng entertainment, maraming artista at host nagmula sa kilalang pamilya, ngunit hindi lahat ay nagtagumpay. Sa huli, syempre, yung talento at disiplina at dedikasyon pa rin ang magtatakda kung magtatagal ang isang personalidad sa industriya. So, ang tanong po ng marami, maaari ba siyang maging regular host? Ito marahil lang isa sa pinakamalaking tanong matapos ang kanyang guest hosting. Maraming nanonood at magsasabing kaya niyang maging regular host sa Eat Bulaga. Mayroon siyang magandang speaking skills, kumpiyansa sa harap ng camera, at kakayahang makihalubilo sa iba't ibang personalidad. Bukod dito, may natural siyang appeal sa mas batang audience, habang ang nostalgic factor naman para sa matagal nang sumusubaybay sa kanya. Kung bibigyan siya ng mas maraming pagkakataon, posible siyang maging isa sa mga bagong mukha ng noontime television, 'di ba? At hindi rin natin may kakailan na nagkaroon siya ng malaking impact no sa Eat Bulaga kasi hindi na nakatulong yung kanyang paglabas sa programa upang muling makuha ng interest ng maraming manonood. Ang Eat Bulaga ay isa sa pinakamatagal na noontime show sa bansa at patuloy isang naghahanap ng mga bagong personalidad na maaring makadagdag sa programa. Syempre nga naman, 'di ba? Parang nag-iiba kasi yung taste ng mga manonood. So, blessing in disguise sa si Bimbi Yap ay napabilang sa Eat Bulaga dahil kuha niya yung mga Gen Z Gen Z na manonood, 'di ba? Hindi naman pwede na puro si Vic Soto lang, si Mr. Joey De Leon lang nandun, si Maine Mendoza. Nag-iiba kasi yung mga audience mo nila, 'di ba? So, ang pagpasok ng mga basbatang personalidad ay mahalaga upang manatiling relevant ang programa sa bagong henerasyon. Sa kaso ni Bimbi, nagdala siya ng panibagong energy at excitement sa audience, no? Sa ngayon po, ay wala pa pong opisyal na pahayag tungkol sa pagiging regular host ni Bimbi. Ngunit, malinaw na marami ang interesado sa kanyang susunod na hakbang. Maaaring mag-focus siya sa hosting, maaari rin bumalik siya sa pag-arte, at posible ring pagsabayin niya ang dalawang larangan. Isang segment sa Eat Bulaga, pero hindi po yun para po pagpairin sila ni Miss netong si Raisa May. Yung balita nabanggit ang It's Showtime dahil sa social media chatter, baka raw kinabahan ang kabilang noontime show sa bagong atensyon na kukuha ng Eat Bulaga segment. True ba to na ito pong si Raisa May Dizon at saka si Mr. Bimbi Aquino Yap ay naging dahilan kung bakit biglang ibinalik ng kabilang noontime program ang kanilang dating viral at trending na segment? So, yun ang ating pag-uusapan. Totoo nga bang kinabahan ang It's Showtime, no? Yung kabilang noontime program sa naganap na pagtatagpo nitong si Raisa May at Bimbi. So, parang ayaw nilang maulit yung Alda ba? So, let's see. So, yun ang ating pag-uusapan maya-maya. Social media, Philippine noontime show matapos kumalat ng balita tungkol sa chemistry ni na Raisa May Dizon at Bimbi Aquino Yap sa Eat Bulaga. Agad namang inuugnay ng netizen sa konsepto ng bagong ALDAP. Ayon sa ulat ng mga netizen na nagsabi na nag-react na tila may bagong love team potential o viral tandem na maaaring
pumalit sa dating kilalang Aldab phenomenon. So dahil dito, nadawit din ng It's Showtime kung saan may mga spekulasyon na baka raw kinabahan ang kabilang noontime show dahil sa atensyon na nakukuha ng bagong viral pairing. Ang headline ng balita ay naging controversial at click-worthy dahil sa paggamit ng mga salitang bagong Aldab, kinabahan ng Showtime at Raisa at Bimbi nang lahat ng matinding recall sa publiko. Alam naman natin kung gaano po katindi, no? Parang Aldab era na talagang there are times na ang It's Showtime, inamin po yun ni Vice Ganda sa kanyang interview, na munti ka na silang magsara dahil parang lahat ng tao ay gusto na lang manood ng Itbulaga at wala nang nanonood ng It's Showtime. Yun po ay inamin niya noon, kaya talagang medyo may kaba, may impact, no? So ano nga bang pinagpugatan? Saan nga ba nagsimula ang balitang ito? So ang issue ay nagsimula sa isang guest appearance ni Bimbi Aquino Yap sa Itbulaga bilang bahagi ng birthday celebration ni Raisa May Dizon. Ayon sa ulat, ang nasabing segment ay naging emotional at naging nostalgic. So dahil doon nagkaroon ng reunion si Raisa at Bimbi at nag-perform si Bimbi. Nagkaroon ng harana at mensahe at naging sentro ng atensyon ang kanilang chemistry sa stage. Hindi ito scripted love team setup, kundi isang celebration segment na naging viral dahil sa natural na interaksyon ng dalawang dating child star. Kasi ang plano lang talaga ng Itbulaga is i-guess lang si Bimbi, pero hindi naman talaga plano ng Itbulaga na magkakaroon sila ng parang makitaan sila ng chemistry, na kinilig yung mga tao sa ginawa ni Bimbi. Hindi naman talaga yun ang parang binrief si Bimbi kung ano yung gagawin niya tungkol dun sa yung isang segment sa Itbulaga. Pero hindi po yun para po pagpairin sila ni Miss nitong si Raisa May. At maaaring si Mr. Bimbi po ay meron na talaga siya nakahandang gift, dahil alam niyang birthday nga ni Raisa. So bakit nga naging bagong Aldab, ang tawag ng netizen? Ang termo ng bagong Aldab ay hindi official na level or label mula sa Itbulaga o sa mga artista. Ito'y gawa lang ng social media interpretation, fan-driven comparison at nostalgic-based leveling. So bakit nga ba naging parang naging reference yung Aldab, diba? So yung Aldab kasi nakilala bilang Alden Richards and May Mendoza, isang cultural phenomenon sa Philippine TV na sumikat sa Itbulaga. Naging viral worldwide, may malakas na fanbase at nagbago ang noontime TV landscape. Kaya pag may bagong tandem na may kilig factor, may chemistry sa stage at nagiging viral online, automatic na kinukumpara ng netizen sa Aldab era. So sa parehong balita, nabanggit ang It's Showtime dahil sa social media chatter, baka raw kinabahan ang kabilang noontime show sa bagong atensyon na kukuha ng Itbulaga segment. Wala pang opisyal na pahayag mula sa It's Showtime tungkol sa isyong ito. Walang kumpirmadong ratings, war reaction, purely fan speculation at online commentary lamang ito. Gayunpaman, dahil sa matagal nitong rival narrative ng dalawang show, mabilis itong kumalat at naging meme topic, At sinasabi po ng ilan, usap-usapan online na nung nagkaroon o nag-viral po kasi yung pagkikita ni Raisa at saka ni Bimbi, bigla pong nag-post si Vice Ganda na may magbabalik daw doon sa kanilang show na talagang na-miss ng lahat. At di na tayo nagtaka na binalik po nila isa sa pinaka-viral nila. Yun yung Q&A kung saan talagang yung mga transgender, 'di ba? Parang meron silang pa-contest tas tumatalak sila doon. Talagang viral talaga yun, pinag-usapan talaga siya online. At nakita po natin na parang hindi pa ito yung panahon or parang timing na talagang ito yung pantapat if ever, kasi nga parang itong si Raisa at saka si Mr. Bimbi nagkaroon po ng bagong attraction sa Itbulaga na talagang inaantay ng mga netizen. Kaya naman sinasabing, netizen lang na may nagsasabing parang kinabahan sila, 'di ba? Kinabahan. Pero base po sa mga ulat, parang binalik po yan ni Vice Ganda sa kanilang show kasi nga parang nagse-celebrate daw di umano ang mga LGBTQ ng kanilang, parang may celebration sila, Pride Month 'yon ang tawag doon. And kaya po nila binalik yung kanilang show na 'yon. Pero alam ko pong may kinalaman din yan doon po sa pagbabiral ng pagkikita nga ni Bimbi at saka ni Raisa May, 'di ba? So, and alam naman natin na talagang matagal nang meron pong wars. Yung talagang may competition. Di naman yung talagang wars na nag-aaway. May competition po pagdating po sa kanilang noontime program. Kasi wala talagang tumataob sa kanila. Parehas naman talaga silang umaariba sa pagdating po sa sa kanila pong programa. Pero kasi dati talagang sobrang mini-maintain nila yung kanilang mga ratings, kasi ngayon hindi na ganun kahalaga parang ngayon kasi dahil sa dami na po ng mga social media, 'di ba, kung saan pwede na silang mapanood anytime anywhere. For example, ang Itbulaga, kung may trabaho ka or may school ka ng 12 noon,
pwede mo pa rin siyang i-replay pagdating mo ng bahay, di ba? Kumbaga parang mapapanood mo siya in your most convenient time. Kaya masasabi ko na hindi po ganun kalakas ang free TV ngayon. Mas malakas po ngayon sa social media, like sa lahat po ng sa YouTube, sa Facebook, di ba? Doon na lang talaga yung earnings sa tinatawag. Kasi kung mapapansin niyo kahit sa It's Showtime, aminado naman sila na hindi po ganun kadami yung kanila pong mga sponsors, yung kanila pong mga ads na advertisers na nagbabayad to place their ads sa free TV. Kasi mas marami na pong mga Pilipino at marami na pong mga viewers ngayon na mas sila nanonood sila sa social media, sa mga streaming platform kaysa po sa television. 'Di ba? Kaya yun po talaga yung yun yung talo. Kahit sabihin na natin na mas malaki yung reach ng It's Showtime, pero hindi pa rin ganoon hindi pa rin ganoon kalakas katulad ng dati. 'Di ba? Kaya ang labanan ngayon talaga, kailangan mag-viral ka, kailangan mag-trending ka, kailangan makakuha ka ng right audience at talagang kampihan ka ni algorithm, 'di ba? Yung algorithm po yun yung robotics na or machines kung saan nire-recommend niya yung iyong mga video sa tamang audience, 'di ba? So kaya naman talaga masasabi ko na kahit na hindi po ganoon kalakas ang free TV, meron pa rin competition, may fan wars pa din pagdating sa mga noontime program. So kaya naman sana nga i-push na ng Eat Bulaga yung segment kung meron man itong si Raisa May at saka si Mr. Bimbi Aquino Yap, 'di ba? So misa-misa sila ng mga fan nila. Ang Rai Beam, Aldab is out, Rai Beam is in. So salita patungkol dun sa kanyang mga na-experience, lalo-lalo na po yung inapi-api siya ng ganda. Ginagamit niya rin naman yung pangalan ng mga host ng Eat Bulaga, 'di ba? Pero yun po ay marami mga nag-react na mga fans ni Vice Ganda na parang hindi raw match na ipantapat si Raisa May kay Vice Ganda kasi Miss Raisa May Dizon, abay totoo nga ba na ipangtatapat sa isang bigating komedyante? At ito po ay lumabas mismo sa bibig ni Bossing. Kaya naman ito po ay usap-usapan ngayon sa online world. So ayan po ang ating pong updates for today's video. But before that, so ngayon subscribe yet to my YouTube dahil meron pong pinag-uusapan online kung saan si Miss Raisa May Dizon ay sinasabing siya po ay gagawing pantapat dito po sa isang sinasabing magaling at kilalang komedyante sa kabilang noontime program. So, isang headline po na agad na nag-viral, isang entertainment article kasi mula sa Manila Bulletin, ang mabilis na kumalat sa social media dahil sa isang linyang inugnay kay Vic Soto sa loob ng programang Eat Bulaga. Ang headline na Raisa May Ganda ay agad nakatawag ng pansin dahil tila ito ay laro sa pangalan ng komedyanteng si Vice Ganda na kilala bilang pangunahing host ng kalabang noontime show na It's Showtime. Ayon sa ulat, pabirong sinabi ni Vic Soto ang isang linya na, "Sorry, Vice Ganda, may pantapat na kami sa'yo." Bagamat malinaw na biro ang tono, mabilis itong naging usap-usapan online dahil sa pagkakaugnay nito sa matagal ng rivalry ng dalawang noontime show sa Pilipinas. So matagal na ang kompetisyon sa noontime show. Sa industriya kasi ng telebisyon sa Pilipinas, matagal na ang kilala ang kompetisyon sa pagitan ng dalawang malaking noontime program. Ang Eat Bulaga na pinangungunahan ni Vic Soto, Tito Soto at Joey De Leon. Ang It's Showtime naman ay pinangungunahan ni Vice Ganda at iba pang mga hosts. Hindi ito direktang personal na away, kundi isang ratings at audience competition na lumalalim dahil sa pagkakaiba ng humor at style, paglaban sa ratings, social media virality at fan-based culture. So dahil dito, kahit simpleng biro lang sa isang show, madalas itong binibigyan ng mas malalim na kahulugan online. So, para lang po sa yung konteksto, ano nga ba talaga yung totoong nangyari sa segment? Ayon po sa artikulo, nangyari ang eksena sa isang live segment ng Eat Bulaga kung saan kasama si Vic Soto at si Raisa May Dizon. Sa gitna ng biruan at tawanan, napunta ang usapan sa presensya ni Raisa May at dito pumasok ang pebirong linya ni Vic Soto na tila may katapat sila kay Vice Ganda. Natural ang naging reaksyon ng audience, tawanan at palakpakan dahil malinaw na bahagi ito ng entertainment at comedic timing ng programa. Walang indikasyon na ito'y seryosong pahayag ng competition, kundi isang on-air joke lamang. So bakit sumikat ang Raisa May Ganda na linya? Ang praise na Raisa May Ganda ay mabilis na naging viral dahil sa ilang dahilan. Koneksyon sa pangalan ni Vice Ganda. Ang salitang ganda ay agad na inugnay kay Vice Ganda, kaya kahit pagbabago lang ang pangalan ay nagiging meme-worthy. So nagkaroon din ng tinatawag na intriga at curiosity. Maraming nakabasa ang nag-isip, may bagong kalaban ba si Vice Ganda? May bagong segment bang Eat Bulaga? May ibig bang ipaiwatig si Vic Soto? Or ito po ay isang meme culture lang? So sa social media, karaniwan na ang pang-screenshot ng headlines, pag-alis ng konteksto
konteksto at pagbibigay ng sarcastic caption kaya nagiging viral kahit simpleng biro lang. Ang pantapat na linya, totoo ba o hyperbole lang o kaya parang ano lang siya talaga, parang slip of the tongue lang, di ba? Ang salitang pantapat ay madalas na ginagamit sa media sa Pilipinas. Maaari itong mga hulugan ng katapat sa isang segment, ka-level, di ba? Pwede rin na entertainer sa isang skit, pabirong comparison lamang. Pero sa online space, madalas itong naiintindihan bilang may direktang laban ang dalawang show. Sa kaso ng ulat, malinaw na ang tono ay pabiro, entertainment-driven, at hindi official na pahayag ng kompetisyon. Si Raisa May Dizon sa konteksto ng show. Si Raisa ay dating child star ng Eat Bulaga na sumikat matapos manalo sa segment na Little Miss Philippines. Sa kasalukuyang konteksto, siya ay simbolo ng new generation ng EB talents. Madalas gamitin sa light comedy segment, may nostalgic value sa audience at hindi siya ipinakilala bilang direktang katapat ni Vice Ganda, kundi bahagi lamang ito ng biruang segment. So sa estilo kasi ng humor ni Bossing, kilala si Bossing sa deep and delivery, simple pero tumatamang punchline, wordplay at situational humor. Dahil dito, marami ring linya niya ang maaaring mukhang seryoso kapag inalis sa konteksto. Nagiging controversial online kahit biro lang. Ang kanyang linya tungkol sa pantapat ay ganitong uri ng humor. Si Vice Ganda sa kultura ng noontime show, siya ay kilala sa high energy comedy, improvised jokes, viral punchline at strong social media presence. So dahil dito, madalas siyang maging panig, maging reference point sa comparison kahit hindi naman siya direktang tinutukoy sa ibang show. So meron pong mga naglabasang mga comments no na talaga namang grabe po yung mga reaksyon ng mga tao sa social media. Sabi diyan, may mga naguguluhan, ano ba ibig sabihin nito? May rivalry ba ulit? O may mga nagko-correct? Biro lang yan, magseryosohin. Basahin niyo muna ang buong article. Mga nag-comment ng meme, sarcastic o joke reaction, Team EB versus Showtime banter. Kritiko, media framing, clickbait na naman. Sabi niya ginagawang issue kahit wala. So, madaling yung tinatawag na ganito pong may ilang dahilan kung bakit mabilis nagba-viral yung ganitong kwento, 'di ba? Kasi nga meron silang tinatawag na rivalry narrative. Madaling gawing laban ang kahit simpleng biro, maikli, intriguing at may pangalan na sikat na personalidad. Syempre, sinasaalang-alang din po nila yung kanilang algorithm ng social media. Mas pinapakita ang mga post ng maraming comments, shares, reactions, no, mas nagba-viral, 'di ba? Pero it doesn't mean na totoo talaga yung sinasabi ni Bossing kasi kung tutuusin is parang sabihin na natin na si Miss Raisa May Dizon kasi very ano siya ngayon very hot topic po siya sa social media matapos po siyang magsalita patungkol dun sa kanyang mga na-experience, no, lalo-lalo na po yung inapi-api siya ng kanyang kapitbahay, kung paano siya inaalipusta, diba? At dahil dun mas lalo siyang minahal ng tao. At the same time, sinunban pa ng pag-viral ng pagkikita nila ni Mr. Bimbi, no, Bimbi Aquino Yap sa Eat Bulaga na mas lalo pong mas lalong nag-viral talaga yung kanyang pangalan sa SOCMED. Pero it doesn't mean na lahat po yun ay parang tinutotoo na pantapat. Maaaring yun, 'di ba may mga chances nga, may mga pagkakataon na si Vice Ganda ginagamit niya rin naman yung pangalan ng mga host ng Eat Bulaga, 'di ba? Pero yun po ay part lang po ng kanilang jokes and humors. Wala pong ibang malalim na yun kahulugan. So kasi marami mga nag-react na mga fans ni Vice Ganda na parang hindi raw match na ipantapat si Raisa May kay Vice Ganda kasi nga naman 'di ba parang talagang magaling na komedyante si Vice Ganda. Si Raisa May kasi parang medyo bagita pa siya. Kumbaga parang bata pa siya para dun sa field na yon. Pero alam nating marami nang napatunayan si Raisa when it comes to dun sa kanyang mga movie na ginawa, sa mga serye na ginawa niya sa Eat Bulaga at yung hosting style niya di rin naman talaga matatawaran. Kumbaga nakakasabay na siya sa galing ng mga host, 'di ba? At meron na talaga siyang sariling pangalan sa industriya. So kaya naman yung sinasabing pangtapat, parang hindi po yun para gawing parang i-sensationalize no ng ilang mga fans ni Vice Ganda at atakihin ito pong si Miss Raisa May Dizon, 'di ba? Kaya naman dapat mas maging maingat at mas maging mas maging vigilant tayo dun sa mga words kasi hindi natin alam baka mamaya yung mga bashing na ipinupukol kay Raisa May ay talagang niya yon, dinidibdib niya, 'di ba? Maaaring may epekto rin yun sa kanyang personal being or sa mental health. So yun naman po ang pinaka-biggest lesson dyan. Let's be careful sa lahat ng mga sasabihin natin sa SOCMED. Ba ang susunod sa malaking tambalan o isa lang itong nostalgic na konsepto na sinusubukan buhayin para sa bagong henerasyon ng mga manonood. Ito ang naging ugat ng mga komentong bagay pa rin sila, may chemistry pa rin, parang continuation ng childhood friendship nila, pwede silang gawing bagong love team at mula
Parang, di ba ngayon palang iniisip mo na nagkita lang kayo after how many years, tas biglang ang dami ng offer. Bossing Vic Soto, gaano nga ba katotoo na ipinaglalaban ito pong si Raisa May Dizon at Bimby Aquino Yap para po sa kanilang show. So si Bossing pala talaga yung nagpupush na talagang matuloy, no. So ang lahat ng yan ay pag-uusapan natin. Ngayong araw, let's talk about this one dahil muli na namang naging mainit na usapin sa entertainment circles ang tambalan ni Raisa May Dizon at Bimby Aquino Yap matapos lumabas ang balitang umano'y interesado si Vic Soto na muling pagsamahin ng dalawa sa isang pelikulang posibleng kalahok sa darating na Metro Manila Film Festival. Wow! Ayon sa ulat ng Abante Tonight, may mga usap-usapan na nais ni Vic Soto na buhayin ng tambalan ng dalawang dating child star na una niyang nakasama sa pelikulang My Little Bossing noong 2013. Kasi nung nakita po ni Bossing na may chemistry, may clamor, 'di ba? May dating no sa publiko ang kanila pong pagkikita. Doon po nagkaroon ng idea si Bossing na talagang i-push at ipaglaban si Raisa at si Bimby. Bagamat wala pa pong opisyal na kumpirmasyon ito mula kay Vic Soto o sa kampo ng dalawang kabataan, mabilis na naging viral ang balita dahil sariwa pa sa isip ng publiko ang kamakailang reunion ni Raisa at Bimby sa Itbulaga. Maraming netizen ang agad nagtanong, ito na ba ang susunod sa malaking tambalan o isa lang itong nostalgic na konsepto na sinusubukan buhayin para sa bagong henerasyon ng mga manonood? So kung tutuusin kasi mula child star hanggang young adults, no, mula 2013, nung unang nakilala ng marami ang tambalan ni Raisa at Bimby sa My Little Bossing, isang pelikulang pinagbidahan ni Vic Soto at ng ina ni Bimby na si Chris. Ang pelikula ay naging isa sa pinakamalaking entries ng Metro Manila Film Festival noong taong yon at nagbigay ng malaking exposure sa dalawang child star. Sa pelikula, kitang-kita ang natural na samahan ni Raisa at Bimby, bagamat ang mga bata pa lamang noon, marami nang napansin na kanilang chemistry bilang magkaibigan sa screen. Dahil dito nakabuo sila ng sariling fan base at naging bahagi ng pop culture ng early 2010s. Makalipas ang mahigit isang dekada, malaki na ang ipinagbago ng dalawa. Si Raisa May ay nanatiling aktibo sa telebisyon at patuloy na bahagi ng Itbulaga mula sa pagiging batang contestant ng Little Miss Philippines. Unti-unti siyang naging isa sa mga kinikilalang host ng programa. Si Bimby naman ay mas naging pribado sa mga nakaraang taon, bagamat kilala pa rin siya bilang anak ni Chris Aquino at James Yap. Mas limitado yung kanyang public appearance kumpara noong bata pa siya. Dahil dito, syempre naging special para sa maraming manonood ang kanilang muling pagkikita. Bago pa man lumabas yung balita tungkol sa posibleng pelikula, naging viral muna yung kanilang reunion. Maraming viewers ang nakapansin na sa kanilang natural na biruan at pagiging komportable sa isa't isa ay tila hindi nawawala ng koneksyon ang kabila nilang matagal ng panahon ng pagkakahiwalay. Ito ang naging ugat ng mga komentong bagay pa rin sila, may chemistry pa rin, parang continuation ng childhood friendship nila, pwede silang gawing bagong love team. At mula rito, nagsimulang mabuo ang idea sa social media na maaring magkaroon ng bagong tambalan ng dalawa. So, dahil dito, sinasabi rin ng ilan na sobrang interesado ang mga producer para kay Bimby at saka kay Raisa. Sa Philippine entertainment industry kasi mahalagang sangkap ng chemistry sa pagitan ng mga artista. Hindi sapat na sikat lang ang isang personalidad. Kailangan din mayroon po siyang kakayahang makabuo ng koneksyon sa audience. Sa kaso kasi ni Raisa at saka ni Bimby, may ilang dahilan kung bakit nakikita ang ilang potensyal. Syempre, meron silang tinatawag na nostalgic value. Yung mga batang nanood sa kanila noong 2013 ay nasa late teens, so adulthoods na ngayon. So yun yung pinaka nostalgic moment doon, di ba? Parang kapag nakikita nila si Bimby at saka si Miss Raisa, naaalala nila yung kanilang kabataan. Meron ding tinatawag na emotional attachment na ang audience sa kanilang childhood stories. And of course, syempre, meron din tinatawag na familiarity. Hindi na kailangang ipakilala ang kanilang pinagmulan dahil kilala na sila sa publiko. So, pareho silang family-friendly image. Pareho silang malinis yung kanilang mga reputasyon at positibong public image. Meron din silang existing fan curiosity dahil sa reunion nila, maraming taong gustong makita kung ano ang magiging dynamics nila bilang young adults. Ito ang dahilan kung bakit may mga naniniwalang maaaring gumana ang isang proyekto na muli nilang pagsasamahan. So, yung plano po para sa MMFF, ayon sa ulat, may mga bulong-bulungan na balak ni Bossing Vic na isama si Raisa at si Bimby sa kanyang Metro Manila Film Festival project ngayong taon. Gayunpaman, wala pang opisyal na detalye kung ano ang titulo ng pelikula, ano ang magiging genre, at kung sila na nga ba ang pangunahing tambalan o kung guest roles lamang ang kanilang gagampanan.
nagagampanan. Gayunpaman, sapat na ang naturang chismis upang makabuo ng excitement sa social media. Parang, di ba ngayon palang iniisip mo na nagkita lang kayo after how many years, tapos biglang ang dami ng offer, ang dami ng opportunity, ang dami ng project na naghihintay para sa inyong dalawa, di ba? So, dito po kung sakaling matuloy ito, magiging isa sa pinaka pinag-uusapang casting decisions at ng taon dahil magbabalik ang dalawang personalidad na matagal nang hindi magsasama sa isang major project. Hindi rin may kakaila ang papel ni Vic Soto sa karirang dalawang kabataang ito. Siya ang isa sa mga unang nakatrabaho ni Raisa at Bimbi sa malaking project. Sa loob ng maraming taon, kilala si Vic bilang isa sa mga personalidad na nagbigay ng oportunidad sa mga bagong artista. Maraming performers ang nagsimulang sumikat matapos mabigyan ng exposure sa kanyang mga project at programa. So dahil dito, hindi katakatakang na may naniniwalang seryoso siya, no, dito po sa kanya pong plan, no. Dahil diyan, syempre marami po yung naging positibo yung reaksyon ng mga netizen. Maraming natuwa sa idea na nagagawan sila ng pelikula with bossing, 'di ba? Nakakaaliw, sabi nga ng mga netizen, nakakaaliw silang panoorin. Tapos very natural yung samahan nila, tapos natutuwa sila na makita yung kanilang paglaki at syempre may mga neutral din reaction, di mawawala yun, 'di ba? Sabi diyan, hayaan mo na daw na ma-develop bilang individual yung kanilang personality. Hindi naman daw kailangan gawing love team agad ang lahat ng may chemistry. So, may ilan din naniniwala na masyado pang maaga para lagyan ng romantic na kahulugan ang kanilang samahan. Mas maganda kung friendship-based project muna ang gawin nila at yun yung kanilang mga idea, 'di ba? Syempre hindi naman mawawala yung mga positive and negative comments. Para sa Itbulaga, malaking benepisyo rin ang naging atensyon mula sa reunion. Sa panahon ng social media, mahalaga ang viral moments. Ang simpleng pagkikita ng dalawang dating child star na ay nakilala ng online engagement discussion threads. Ito'y patunay kung gaano kalakas ang nostalgic bilang entertainment tool, 'di ba? So, yun po kasi yung parang ito na ata yung tamang panahon para kay Miss Raisa May for almost how many years na siya talagang nakikita sa television. And this year lang talaga sobra pong nag-viral at nag-trending po yung mga interviews niya. Tapos biglang meron pang 'di ba, parang biglang nakita pa sila netong si Bimbi na talaga nag-viral ng todo. Kaya naman I think this is gonna be the best time for Raisa May. Ito na yung kanyang taon, no.